Hallelujah, purihin ang ating Diyos na buhay at, tayo'y nagpapasalamat sa gabing ito 'no. Tayo na naman ay dumadako sa isang aralin, Hebrews 2 na ating pagninilay-nilayan ngayong gabi. At, purihin ng Diyos dahil, last week ay natapos natin yung Hebrews 1 at doon ay marami tayong mga naunawaan 'no. Hindi lang natin na-record mga kapatid 'no, pero ang ibig ko lamang sabihin ay alam natin 'no, kung sino ang Ama, kung sino ang anak ng Diyos. At doon mas nabigyan linaw tayo 'no, na ang anak ng Diyos ay ginawang dakila ng Diyos. Itinaas ng Diyos at pinili ng Diyos na nakapagmana ng lahat ng bagay. Kaya ngayon, magpapatuloy tayo 'no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaraming ah, mga bagay tayong natutunan nitong mga nakaraang araw 'no, lalo na sa mga gawain sa, followers 'no. Ah, Kahit hindi ako nagbabahagi dun, nakikinig naman ako kasi kapag yung asawa ko nakikinig, nandun ako. Hindi lang ako pumapasok mga kapatid 'no. At, tunay ngang mabuti ang Diyos 'no. Hopefully, ah, magpatuloy tayo sa pagpapakalalim sa salita ng Diyos. Yeah. Ngayon, since alam na natin 'no, kung sino ang Ama, sino ang Anak, na-i-share ko na rin ang pangalan ng Ama 'no, which is Yahuwah, pangalan ng Anak ay Yahusha sa Hebreo, alright. Dito mapapatuloy tayo ngayon sa pagkilala kasi nung Hebrew 1 kasi pinakilala ng Diyos ang Anak kung ano yung, kung paano siya nagkaroon ng kapangyarihan 'no, ng otoridad, kung paano siya binigyan ng Diyos ng, ah otoridad sa langit at sa lupa 'no, kung paano siya pinili 'no. So ngayon ine-elaborate lang ng Hebrews 'to kung paano 'yun nangyari mga kapatid. Magse-share lang po ako ng screen. Ayan 'no mga kapatid. Ayan, nakikita na naman po ba yung screen? Ah, Ayan. Ayan, okey na mga kapatid. So 'yan, sa Hebreo 2 ang gamit natin Magandang Balita, Biblia 'no. Pero mamaya pagka may mga ano kasi, may mga words na medyo nakukulangan ako. Pupuntahan natin ngayon yung dating Biblia 'no, ang dating Biblia. Kasi, etong Magandang Balitang Biblia kasi ano 'yan, mas pinababaw na salin. Kaya kung may gusto tayong malaman pa, for example, hindi tayo sure kung yun ba talaga yung sinabi, puwede tayong maghanap ng ibang version para i-compare. At mayroon din naman tayo dito na New King James. Kaya New King James 'yan kapatid. 'Pag King James kasi malalim na English 'no, puro thigh, thee 'no, mga gano'n. Die, nagugutom na kasi ako, eh, kaya thigh, mga kapatid. Kaya ayun, purihin ng Diyos at, tayo magpatuloy 'no, sa ating ano, sa ating pag-aaral. Ang dakilang kaligtasan. Basahin natin. Sabi dito, "Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa." No? So dito muna tayo sa 1 and 2. Kaya nga sabi dito, dapat lalo natin panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Obviously, yung Hebrews 1.
yung pinatutukuyan diyan. Yung mga narinig natin, no, na tungkol sa Diyos at anak ng Diyos, panghawakan nating mabuti yon ayon sa sinasabi dito, no. Glimpse lang. Lagyan natin ng konting glimpse, no. Yan. Kasi mahalaga pala to. Mahalaga pala kaya ito yung one. Kailangan ipakilala muna ng author kung sino ang Diyos at kung sino ang anak ng Diyos dahil yun kasi yung pundasyon ng buong Hebreo. Kaya panghawakan natin, no. Ayan, nakita naman natin, no. Nalaman natin na ah, kung paano nagkaroon ng pangalan ng ating Mesiyas, no, ang anak ng Diyos, no, na nagmana siya ng pangalan ng higit sa lahat. Alright, kaya siya ay mas naging dakila kaysa sa mga anghel. At ang ating Panginoon, tinatawag na Mesiyas, no, Messiah, ay tinatawag ding firstborn sa lahat ng nilikha. Pag sinabing firstborn, panganay. So nauna siya sa lahat, no? Kaya nga sa John 1:1, mga kapatid, no, in the beginning, nung pasimulang likhain sa paglikha ng Diyos, no? Kaya nandun na siya. Kasi nga siya yung nauna. At sa kanya nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Alright? Yun yung sinasabi dito na yung narinig ninyo, panghawakan natin. Panghahawakan kasi natin hanggang matapos ng Hebrews. Alright? Sabi dito, ang mensaheng ipapahayag sa pamamagitan ng mga anghel, mensaheng ipinahayag, so tapos na, mga kapatid to, no? Ano ba tong mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayan totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod, dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. So dito makikita natin yung mensaheng ipinahayag ay isang utos o kautusan o batas. Kasi batas lang naman yung nilalabag. Di ba? Wala kang lalabagin kung walang batas. Wala kang susubayin kung walang rules. Naunawaan natin. At sinabi dito, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel. Ang ibig lamang sabihin dito, mga kapatid, no, ang Diyos gumamit ng mga messengers. Sa Hebrew kasi, mga kapatid, no, kung titignan natin dito, pag sinabing Elohim, madaming ibig sabihin yan, mga kapatid, no? At isa sa ibig sabihin yan ay angels o messengers. Yan. Tignan natin mabuti. Tandaan natin, no, ang Elohim ay isang plural. Plural ng, ano ba tong word na to? Sabi kasi dito, root word plural of. Ibig sabihin, ang singular niya ay Eloha or El. E-L. El. No? Kapag ginawa mong plural yon, Elohim. Ang Elohim, pwede siyang ah, tumutukoy sa iisang Diyos, pwede siyang tumutukoy sa angels, pwede siyang tumutukoy sa mighty, judge, o maliit na God. Pag sinabing maliit na God, maliit na G, ano yan? Ah, mga anak ng Diyos, no? Maliit na G, ibig sabihin yan. Alam naman natin, pag malaking G, siya yung kataas-taasan. Alright? Pag maliit na G, mga tinuturing na mighty, mga tinuturing na great, mga judges. Alright? Pwede pala yun, no? Yes. Kasi sabi dito, yan, basahin natin tong verse na to, mga kapatid. Sa Deuteronomy 10:17, ganito ang sinasabi. Balikan na lang natin, no? Papakita ko lang sa inyo, mga kapatid, no, na sa mundo natin to, may mga Diyos din, no? May mga Diyos din, yung nga lang maliliit na G.
Hindi siya tumutukoy sa Diyos na kataas-taasan natin, which is si Yahuwah. Alright? At isa sa mga Diyos na yon, mga kapatid, na tinawag ng Biblia ay si Satanas. Siya ay tinawag na God of this world. Maliit na G. Alright? Sabihin ng God of this world, ruler. Siya ang ruler ng mundong ito. So, ibig sabihin pala ng God, for example, ako, no? Ah, for example, magaling ako mag-chess. Sobrang galing ko. Ako na pinakamagaling mag-chess sa buong mundo. Ang tawag sa akin ay God of Chess. Nakuha niya? So, ibig sabihin ng, ng pagkakagamit ng God sa akin, hindi siya tumutukoy sa kataas-taasan Diyos. Ang tumutukoy sa, sa pagkatawag sa akin na God or maliit na G ay pinakamagaling, pinakamalakas, mighty, no? Or ruler. For example ng ruler, no? Sa isang opisina, ah, for example, yung manager nyo, sobrang makautos, sobrang ine-exercise niya yung power niya as manager. At yung isang katrabaho mo, tinawag siya na siya kasi ang Diyos dito sa kumpanya. Alright? So, ibig sabihin nun, exercising his power as manager. Pero hindi ibig sabihin nun as God na kataas-taasan Diyos. Pag sinabing God na kataas-taasan Diyos, it's a title ng Diyos. No? Pero pag sinabing maliit na G, ito ay tinatawag para i-describe yung isang tao. So pwede siyang ganan, yung Elohim, mga kapatid. No? Kaya dito sinasabi, sapagkat si Yahuwah na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. So dito mapapansin niyo, no? Malaking D, siya ay Diyos ng mga maliliit na Diyos. Kung may Diyos na tinuturing dito sa lupa, mga kapatid, no, na makapangyarihan, alright, magagaling, matatalino, no, siya yung Diyos na yun, ng mga yon. Nakuha niyo? Kaya siya tinawag na Diyos ng mga Diyos. Si Kristo, si Yahusha, hindi siya tinawag na Diyos ng mga Diyos. Hindi sa kanyang title yon, mga kapatid. Ang title na meron ang Diyos ng mga Diyos ay si Yahuwah lang. Kasi siya yung creator eh. Ang meron si Yahusha yung Panginoon ng mga Panginoon, Lord of Lords. Alright? Dito sa lupa. Kasi sa langit, may Lord din siya. Si Yahuwah. No? Yung Lord niya. At yung God niya, si Yahuwah din. Alright? So mapapatunayan ba natin yun? Makikita ba natin yun? Actually, sinure ko kanina eh. Ano bang verse yun? Ephesians? Alam ko Ephesians yun eh. Ephesians 1:17. Basahin natin ah. Yan. Sabi dito mga kapatid, dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Yahushua HaMashiach, Diyos ng ating Panginoong Yahushua o Heso Kristo, ang maluwalhating Ama. No? Ibig sabihin, ang Panginoon, si Yahushua ay may Diyos. Yun ay ang maluwalhating Ama. Alright? So, nakikita natin no, yung connection. So, hindi siya nagko-contradict. Walang contradiction. Alright? So balik na tayo mga kapatid, no? Sabi dito, may mga anghel palang ginamit, no? Para ibigay yung law or commandment ng Diyos. Alright? Meron ba tayong mga verse, mga supporting verse doon? Yes, meron tayo. Alam ko meron. Eh. Wait lang ah. Nawala yung ano ko, yung notepad ko na ginawa kanina. Ayan. Hindi yan. Saglit lang po. Ito pala. Yan. Sa Galatians 3:19, ganito ang sinasabi mga kapatid. Yan. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Sabi niya. Sabi ni Pablo, no? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag.
At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel. Alright? Sabihin yung Ten Commandments, binigay sa pamamagitan ng mga anghel. Sa tulong ng isang tagapamagitan. So paano nangyari yung sequence na yon? At si Moises, 'di ba? Pumunta ng bundok. Alright? Tas ang Diyos, may dalawang tipak na bato. Sumulat siya ngayon ng 10 utos. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng 10 utos na yon na harap-harapan kay Moises. Gumamit ang Diyos ng mga messenger para ibigay yon kay Moises. Pero ang Diyos ang sumulat yon sa pamamagitan ng kanyang daliri. Alright? So ang sinasabi dito ng tagapamagitan, si Moises. Siya yung pinagbigyan ng Ten Commandments eh. No? At ibinigay ang kautosan sa pamamagitan ng mga angels. Alright? Or messengers. Yan. Yung angels kasi mga kapatid, yung angel, ano yan, ah sa ano na yan, sa modern na tawag na yan, sa Greek, no? Pero ang sa Hebrew, ang tawag sa kanila messengers, mga messengers, alright? So tuloy tayo. Tuloy tayo ngayon. So alam na natin no, na ganun pala yung sequence na nangyari. At least may idea tayo kung bakit ganito yung sinasabi dito. Alam naman natin no, sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa at madami nang naparusahan dahil sa hindi pagsunod. Bakit kaya? Dahil nga according din sa Romans 6:23, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may parusa, may bayad, no? Paano ba tayo nagkakasala? 1 John 3:4. Yan. Ano ba ang sinasabi sa 1 John 3:4? Sabi sa 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Yung kaninang pinag-uusapan natin na binigay ng mga angel, no? Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ano ba yung kautusan? Yun 10 utos, kapatid, no? Na namulat na tayo kasi yung Sabat kasi ika-4 na utos yun, no? At yun yung nababypass ng mga current na mga mananampalataya. Dahil na rin dahil na rin sa strong delusion na may mga nagsasabing wala ng kautusan. Pero may kautusan at may bisa 'yon, no? Hanggang hindi pa lumilipas yung langit at lupa, no? Matthew 5:17 to 21, mga kapatid, no? So balik na tayo, mga kapatid. Gayun din naman, sa 3 na tayo okay na tayo dito sa 2. Sa 3, gayon din naman paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito. Ano kaya yon? Nung binasa natin yung Romans 6:23, mga kapatid, no? Meron diyang kasunod yun eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano yung kasunod? Pero ang gift ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yahushua na ating Panginoon. Alright. So yun yung yun yung sinasabi dito na pahalagahan. Paano tayo makakaiwas no doon sa parusa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang tipan. Alright? Kasi kung hindi siya namatay, walang tipan na mangyayari. At kung hindi siya nabuhay, wala tayong pag-asa na mabuhay namang muli. Kung di siya binuhay ng Diyos. No? Kung di siya, hindi siya, hindi, hindi, siya, hindi, 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 hindi,
At sa pagkamatay niya, ay namatay din tayo sa ating mga kasalanan dahil inako niya yun eh. Kinuha niya yun eh. At siya ay nabuhay sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan, no? At sa pamamagitan ng espiritu na nambumuhay sa kanya, yun din yung same na spirit na bumuhay din sa atin. Alright? Alright, sige. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. Si Yahushua naman talaga ang nagpahayag ng kaligtasan yon, no? John 3:16. Kausap pa lang niya si Nicodemo, di ba? Pinahayag na niya. Nung kausap niya naman si Maria na kapatid ni Lazaro, di ba? Ang sabi niya, siya ang buhay at ang resurrection. Alright? So yung buhay na walang hanggan ay pinahayag ng ating Panginoon. At yung nagpapatunay nun, yung mga apostol. First, ano yun, tawag doon, first witness. Hindi siya second witness ha. Pag second witness kasi, ano na lang yun, pwedeng naikwento na lang. No? Ganon. Pero pag first witness, ibig sabihin, ah, kumbaga sa husgado, sila yung pwedeng mag-testify kasi nakita nila eh. Nakausap nila, nahawakan nila, no? Nang harap-harapan. Nayakap nila. Alright? So within their five senses, narinig, no? Hindi pala, kasi hindi naman nila hindi pala five, no? Kasi kung five kasama yung dila doon. No? Alright. Sabihin, yung mga senses like eyes, nakita, narinig, naamoy, nahawakan, no? Kaya sila yung first witness. At sila yung nagpapatunay na totoo lahat. Totoong ang anak ng Diyos ay naging tao. Siya ay naging tao. Siya ay tao. 100%. No? May verse yun eh. Alam ko may verse yun, no? Na tinanggal niya yung kanyang hindi pagka-Diyos. Pagiging anyo ng Diyos. Oo. Ano mang version? Ah, Philippians 4, 6 to 7? Hindi. Joke lang. Ah, Ito. Filipos 2, 6 to 7. No? Basahin nga natin to. Bigyan lang natin ng konting ano. Yan. Sabi dito, yan. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Spiritual. Alam naman natin na sinasabi din ni Kristo, no? Na ang Diyos natin ay espiritu at maghahanap siya ng sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Hindi siya nakikita. Alright? Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa paanong paraan siya naging kapantay ng Diyos, no? Actually, itong kalikasan, kung sa ibang ano yan, sa ibang language yan, sa ibang version, na siya bagamat nasa anyong Diyos. Ang anyong Diyos kasi eternal, mga kapatid, no? Bago siya nagkatawan tao, nasa anyo siya ng Diyos, ng mga anghel. Pag sinabing heavenly beings, they are eternal, they are divine, no? Pag sinabing eternal, hindi sila namamatay, hindi sila na hindi sila na hindi sila physical, sila spiritual. 'Yun ang anyo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ibig sabihin ba pantay sila ng Diyos? Hindi. Ang pagkapantay, ibig sabihin,
ay ah, sa authority, no? Sabihin yung authority na ibinigay sa anak. Lahat kasi ng bagay ay pinagkatiwala sa anak. Alright. Ano bang verse yun? John 3:35? Ito yata yun. Ayan. Sa John 3:35, ganito ang sinasabi. Sinisinta ng ama ang anak at iniligay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. So doon sila nagkapantay, no? Pero hindi sila talaga pantay dahil ang ama ang nagbigay sa anak ng lahat ng mga bagay. Naunawaan natin, no? Minsan kasi nagkakaroon doon ng misinterpretation doon sa pagkakapantay. Ibig sabihin, pantay pala sila eh. Hindi pareho silang Diyos, no? Co-equal. Alright? Hindi sila equal as in equal dahil walang kapantay ang Diyos Ama, no? Walang kapantay. Siya ang nag-iisang kataas-taasang Diyos. LL 'yon, mga kapatid, no? Ngayon, dahil si Yahusha, yung kanan ng Diyos, alright, at siya ay anak, lahat ng bagay ay ibinigay sa kamay ng anak. Authority. Sabihin yan, kung i-interpret natin tong Second Philippos, hinubad niya yung authority na binigay sa kanya ng Diyos. No? Yung pagkakapantay niya sa kapangyarihan. Alright? Sa Diyos. At nag-anyo siyang alipin at nakitulad sa atin na tao. Laman. Alright? Yun ang sinasabi dyan, mga kapatid. No? So balik tayo dito sa Hebrews. Pinatunayan din dito, sabi dito, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. And this is Holy Spirit, no, na ipinangako niya sa Joel. Sa Joel kasi nangako siya na ibubuhos niya ang kanyang espiritu, no, sa kanyang sa sons and daughters, no, ay mag tawag doon, magpo-prophesy, no? Ganun kasi yung work ng Holy Spirit din, no? At sa Ezekiel, pangako din niya na ibubuhos niya ang kanyang espiritu. I will pour out my spirit yan. Sa Joel 2:28, sabi diyan, I will pour out my spirit on all and on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams. Yan. Ay, yun yung sinasabi dito sa sa Ezekiel naman, Ezekiel 32 verse 15. Ano ba sinasabi diyan? Ezekiel 32 verse 15. Yan. Ay, wait lang, hindi po pala yan. Ah, ito yata yan. Ito. Ezekiel 36 verse 23, 26. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. No? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. No? Ito ay prophecy sa renewed covenant. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu. Alright?
At yung espiritu na yun yung espiritong tinanggap ngayon ng mga apostol at ng mga mananampalataya sa araw ng Pentecostes, Acts 2. Kaya sila nakapangaral ng mga salita ng Diyos at kaya sila nakagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Especially, ah, sabi ko nga, meron nagtanong sa akin din, actually napag-usapan namin kanina, no, kung si Pablo ba yung sumulat ng Hebrews. Alright, kung yung author ba ng Hebrews is si Paul. Ah, unknown po ang author ng Hebrews. Alright? Hindi, ina-assume lang po natin na si Paul. Kasi alam naman natin, no, sa New Testament, ilan ang libro ni Paul. I know naman na madami namang mga sulat ang mga apostol. Ang daming apostol, 12, mga kapatid, no? Yung apostol. At yung si Paul ay panghuling tinawag ng apostol na ika-13, mga kapatid. Actually, ika-14 siya eh. Kung sakasakali, no? Kasi yung 12, kasama pa nun si Judas. Noong namatay si Judas, pinalitan siya ni Matias. So, yun yung pang-13. Yung pang-14, si Pablo, apostol ng mga Gentile. Alright? So, ang ibig ko lamang sabihin, mga kapatid, no, na napakaraming apostol at napaka-imposible na sa 12 na apostol na yon wala silang ni isa mang naisulat? Meron. Yung na-document lang natin, yung na-recover lang natin is mostly lang is kay Paul, yung mga epistle ni Paul. Meron din namang mga nag-survive na epistle ni Pedro, no? Yung First Peter tsaka Second Peter, kay Peter yon. O, sino pa mga apostol? First John, kay John. Pati Revelation sa kanya din, di ba? Ngayon, sa ibang mga apostol, si James meron din. Sa ibang mga apostol, hindi na natin na-recover. Pero for sure, meron silang kasulatan. Meron silang epistle. Kasi meron silang patotoo eh. No? Meron silang patotoo kung paano sila ginamit ng Diyos. Hindi lang natin na-recover. At malay natin in the future, no? May ma-recover na mga na mga panibagong mga kasulatan. Alright? Ang ibig naman ang ibig lang sabihin, mga kapatid, ibig ko lang tumbukin, no? Yung pinakamadaming na-recover si Paul. Kaya ina-assume na yung Book of Hebrews kay Paul. Alright? Pero hindi po kay Paul. So let's continue. Let us continue. Bakit ganun? Bakit naging English siya? MBB tag. Alright. Balik tayo, mga kapatid, no? Yes. 5. Sabi dito, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang dilikain, ang daigdig na aming itinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinabi niya sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa sa mga anghel. Alright, mga tao. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siya ng tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. At ipinapasakop mo sa kanya ang kapangyarihan. Sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Tuloy natin, no? Hanggang matapos yung 8. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na hindi napailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na pailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Alright. So yung tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi si Yahushua. Ang tinutukoy dito si Adan. Alright. Kung babalikan natin yung yung creation, day of creation, no? Ika-6 na araw nung likhain ng Diyos ang tao. Puntahan natin yung
Genesis 1:26. Ano ba yung ginawa sa kanya? Ano ba yung purpose kung bakit nilikha ang tao? Ito yung primary purpose kung bakit nilikha ang tao. Sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayong likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So ibig sabihin mga kapatid, ah, kay Adan nung nilikha siya, sa kanya ipinamahala ang pangangalaga, dominion sa English yan. Dominion sa daigdig. Yun yung purpose niya kung bakit siya nilikha. Which is, alam naman natin kung ano nangyari, no? Nakita ng Diyos na parang may kulang kay Adan, nilikha niya ngayon si Eva, si babae, sa pamamagitan ng kanyang tadyang. Kaya ngayon pinaliliwanag ko, no, na si Adan ang, kung susumahin natin talaga, no, si Adan ang replika ng Diyos sa lupa. First Adam. Kasi sa kanyang larawan siya nilikha. Walang dungis, walang karumihan, perfect, no? Perpekto si Adan. Nagkasala lang siya kaya siya nahiwalay sa Diyos. Sabihin, mga kapatid, no? Ah, kung babalikan natin naman ulit yung Hebrews, ayan, naging English na yan. Siya yung tinutukoy dito, no, na ipinamahala ng Diyos ang daigdig sa kanya. Sabi niya dito, ano pa ba ang tao na iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mo mas mababa kaysa mga anghel. Actually, ito, mababasa natin yan. Mapapansin nyo, naka-indent siya, no? So, ibig sabihin, meron siyang pinagmulan. Ang pinagmulan niyan, mga kapatid, ay ah, sa Psalm 8, verse 4 to 6. Psalm 8, basahin natin mga kapatid. No? Sabi dito, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at lubalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng bagay, siya ang iyong pinamahala, which is si Adam. Pero we know si Adam, first Adam ay nag-fail. Pero nakikita natin yung foreshadowing, no? Kay first Adam pinamahala ang lahat ng bagay. Dapat, no? Sa daigdig. Pero yung fino-foreshadow niya si Kristo. Dahil alam naman natin yung nangyari, no? Kay Kristo na ipinamahala sa ikalawang Adan. Sabi dito, walang bagay na hindi pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Alright. Hindi pa natin talaga nakikita na napailalim, no, sa anak ng tao ang lahat ng bagay. Kasi nga ginawa ni Satanas. Ano ba nangyari, no? Nung nag-fail si Adan, inagaw ngayon ni Satanas yung dominion sa lahat, no? Kaya yung kung mababasa natin yung 2 Corinthians 4:4, ganito ang sinasabi. 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dalawa ang larawan ng Diyos. Nakita niyo? Yung unang larawan niya, si Adan.
Kasi 'di ba, nilikha siya sa kanyang larawan. Yung ikalawang larawan, si Kristo dahil perfect din si Kristo. Perfected, 'no? Perfected si Kristo. Hindi siya nilikha sa pamamagitan ng alabok. Si Yahushua hindi siya nilikha sa pamamagitan ng alabok. Nagdaan siya sa pagiging tao talaga, 'no? Yung nga lang sa pamamagitan ngayon ng banal na espiritu. So paano siya na perfected? Sa pamamagitan ng kanyang mga pagtitiis. Madadaanan natin mamaya. Madadaanan natin mamaya 'yan, 'no? Alright. So yun na nga, 'no? Dapat si Adan ang merong control, na merong dominion, 'no? Pero dahil siya ay nag-fail, pinalaya siya sa Eden, si Satan ngayon ang nag-take over. Temporarily lang naman. Dahil alam naman natin yung magiging sitwasyon sa Revelation, mga kapatid, 'no? Sa pahayag. Sabi dito sa 9, subalit alam nating si Yahushua kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel. Alright? Kasi sabi sa 1, siya ay mas dakila kaysa sa mga anghel, di ba? Dahil minana niya yung pangalan na higit sa lahat. Pero ginawa siyang mas mababa, no? Nung siya ay naging tao. Kasi nga hinubad nga niya yung authority. Hinubad nga niya yung kanyang pagiging anyong Diyos eh. Sa pagiging eternal, no? Tinanggal niya para maging tao. Ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan, no? Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanan. Naupo siya sa kanan ng Diyos, no? Sa kataas-taasan. Alright? Dahil sa kanyang pagdurusa sa kamatayan, no? Dahil sa kanyang tagumpay. Alright? Gaya nga sinasabi ko kanina, mga kapatid, no? Kung kay Adan naibigay na pailalim, no? Na fino-foreshadow niya lang yung kay Christ. Kay Yahushua kasi pinailalim din. Mababasa natin 'yan sa 1 Corinthians 15 verse 27. Ganito ang sinasabi dito. Yan. Makikita niyo yung foreshadowing ha. Si Adan binigyan ng pamamahala. Sa ilalim niya, sa ilalim ng kanyang mga paa, binigay ang katungkulan, no? Sabi niya dito, ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, which is si Yahushua na to, ang tinutukoy dito, no? Si Kristo na. Ngunit ang salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos. Alright. So pag sinabing lahat ng bagay, hindi kasama ang Diyos doon. Na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Same ng first Adam, si second Adam. Yung nga lang, ang difference, si second Adam, pati sa langit. No? Si first Adam, sa lupa lang. Sa daigdig. Lahat ng creation, sa daigdig. Pero dito kay second Adam, no, sa anak ng tao na to, na ating Panginoon, anak ng Diyos, ay pinailalim sa kanya lahat ng bagay. Pero exempted doon ang Diyos. Kasi siya yung nagbigay naman nun sa kanya. Kaya exempted siya. Alright. So palagi natin tatandaan, no, sa kasulatan, pag sinabing lahat ng bagay, may palaging exemption, no? Which is ang Diyos. Palaging exemption ang Diyos sa lahat ng bagay. Balikan natin. Patuloy tayo pala. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Yahushua ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Isaiah 53. Yan yung prophecy. No, kung gusto natin naman balikan, yung four gospel yung yung magpapatunay diyan, no. Na si Yahushua
alright, ay kaghandaang loob ng Diyos kaya siya isinugo dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Yahushua ang tagapanguna sa kanilang kaligtasan. No? So kagaya ng lahat ng mga pinili ng Diyos, lahat ng mga prophet, no? For example, si Abraham, all right? Si Abraham tinest siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac. Palagi may test, no? Ganon din si Adan, first Adam. Tinest din sila sa paanong paraan, no? Sa pamamagitan ng puno ng mabuti at masama. Pagkakaalam ng mabuti at masama, no? Test 'yon. Hindi naman 'yon coincidence na may ganung puno, no? Ang Diyos ang lumikha ng punong 'yon. At yung katabi niya, coincidence din. Puno ng buhay. Dalawang puno kasi 'yun, no? Tinest ang first Adam. Tinest si Abraham. Tinest si Moises. Ang daming tinest ng mga pinili ng Diyos. Si Daniel, no? Si David, alright? At madami pang iba. Niloob din ng Diyos na itest din ang anak ng Diyos, si Yahushua. Kailan? Kailan siya tinest? Sa wilderness. 40 days and 40 nights. Sino nagtest sa kanya? Si Satanas. Hindi ba alam ng Diyos na pag pumunta si Yahushua dun sa wilderness, no? Ay pupuntahan siya sa Satanas? Alam niya. At niloob niyang mangyari 'yon, mga kapatid. Lahat ng bagay na nangyayari sa mga pinili ng Diyos ay niloob ng Diyos. Alright. Kahit nasa anak ng Diyos, kahit sa kanyang buktong na anak, no? Niloob na makaranas ng mga pagdadalamhati, ng mga pagdurusa, ng mga testing. Test kung kalooban pa rin ba ng Ama ang kanyang susundin. Kahit at the lowest point ng kanyang kahirapan as pagiging tao dito sa lupa, mga kapatid. Nakuha po ba natin, no? Kailangan niyong mapangyari. Kailangan siyang magdusa. Kailangan niyang maranasan lahat ng paghihirap. Ito ay dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Yahushua ang tagapanguna sa kanilang kaligtasan. Ito, mga kapatid, ay para magkaroon tayo ng example, no, ng mga kapighatian, ng mga pagdurusa, ng mga persekusyon, ng mga kahirapan, ng mga sakit, no? Hindi pa nga natin nararanasang hinampas Sinturon siguro, no? Sinturon siguro, tsinelas, no? Pero yung ihahampas sa'yo may pako, mga kapatid. Hindi pa natin nararanasan yun. No? Na pagka yung hihilain may kasamang mga laman, no? Ah, hindi pa natin yun naranasan, no? Hopefully hindi natin maranasan. Alright? Pero ang ibig ko sabihin, no, niloob ng Diyos na maranasan yun ng anak ng tao, ng kanyang buktong na anak. Dahil siya ang magiging head, siya magiging ulo, no, ng salvation ng lahat ng tao. Kahit Gentile, no? Kahit Gentile kasama na doon, no? Kung sila ay maduduktong, no, sa puno ng olibo, mga kapatid. So dito makikita natin na ang Diyos ay hindi siya total anak naman kita no? Ano na lang, palo-palo na lang. Hindi gano'n, mga kapatid, no? Hindi siya nagtatangi. Wala siyang palakasan. Gaya nga na sa kanina,
Ganda nga nung ano, eh, nung parable na yun, eh, 'no? Walang tinangi ang Diyos, may nauna man, may nahuli, 'no? Kahit yung mga Gentile na in the last day kasi sila ma-ano, eh, tayo madudugtong, eh, 'no? Hindi, and then meron akong sinend dun sa page. Basahin na lang ulit yun, 'no? Pero walang tinatangi ang Diyos, mga kapatid, 'no, na kahit anak ng Diyos niloob niyang magdusa, alright? Higit pa sa pagdurusang dinaranas natin sa kasalukuyan na 'to. Para wala tayong maidadahilan sa Diyos, 'no? Hindi natin puwedeng sabihin na sobrang hirap po ng aking naranasan dito sa lupa, 'no? O ngayon 'pag sinabi mo sa Diyos 'yun, sasabihin na naman niya sa'yo, "Napako ka na ba sa krus anak?" Hindi, 'no? Ibig sabihin hindi mo pa naranasan yung pinakamahirap. Lahat na nararanasan mo ngayon is according lang sa kung anong kakayahan mo, at gano'n kabuti ang Diyos. Hindi niya tayo binibigyan ng pagdurusa, pagdadalamhati na hindi natin kaya, 'no? Kaya kaya natin 'yan kasi meron tayong example, kinaya ni Kristo, napagtagumpayan niya. What more tayo na hindi naman gano'n kahirap yung ating pinagdadaanan, kagaya ng kay Kristo. At yung ano pa natin dun, yung, ah, kumbaga katulong pa natin dun siya din. Kasi sabi sa verse, "I can do all things through Christ who strengthens me." 'No? Dahil naiintindihan niya yung pinagdaanan mo, alam niya ngayon kung paano ka niya palalakasin. Alright? Naintindihan niya yung problema mo kasi pinoproblema din niya yung pinoproblema mo ngayon, eh, wala din siyang makain nung panahon niya, 'no? Wala din siyang tirahan. Pino-persecute ka ngayon, mas pinersecute siya nung panahon na yun, 'no? Kaya naiintindihan niya yan, puwede tayong lumapit sa kanya na alam natin naiintindihan niya tayo, alright? Sabi dito sa 11, si Yahushua ang nagpapabanal sa mga tao, 'no? Kaya nga kanina, 'no, nung nag-pray tayo, 'no, "Pakabanalin mo kami sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yahushua. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa." Nakuha ba natin, 'no? Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Actually sinabi niya yan, eh, "Wag mong tatawaging ama ang iba." Sabi niya, 'di ba? "Ang sino man sa lupa." Ayun nga, eh. Yung mga Katolik may inaano nila yun, eh, tawag dun, oo nga, iba't ibang tawag, 'no, Papa, Father, 'no? Ibig sabihin spiritual yan, 'no? Ibig sabihin ng Ama, siya yung provider, alright? Spiritual na ano yan, wag mong tatawaging Ama sapagkat ang Ama natin ay iisa, nasa langit, 'no? Yun din yung sinasabi diyan, mga kapatid. Hello. Hello Hello, po. Hello po, kapatid. May question ka po ba? Kaya ka po nag-ano? Okey. Tuloy po ako, mga kapatid, 'no. Sinabi niya sa Diyos ganito, naka-indent na naman 'to, 'no, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan ika'y papupurihan." 'No. Matatagpuan natin 'yan sa Psalm 45:1-7, 45:1, ay, tama. 17, 17 nga. Ay, sabi niya dito, Sorry mga kapatid, nag-turnover lang ako. Sorry. ay, opo, okey lang po. Sabi niya po dito, "Dahilan sa aking awit ikaw na may dadakila. Kailan may pupurihin itong lahat ng nilikha." Ginawa talagang awit, mga kapatid, 'no. Tignan natin sa ano, sa dating Biblia kung ano yung, 'no, 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 yung, 'no,
mas malapit. Mas malapit. Sabi dito mga kapatid, aking ipaaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailan-kailanman. At ito ay sinabi din ng ating Panginoon. Yan. Sa John 17:6, ganito ang sinasabi mga kapatid. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So ang ating Panginoon, inihayag ang pangalan ng Diyos sa lahat ng ibinigay niya sa kanyang mga tupa. Alright? And then, sa John 17:26, last dito sa same verse lang din, mga kapatid. Sabi dito, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko. Sabihin, pinakilala na, ipakikilala pa ulit, no? Siguro sa iba na 'to na na hindi pa nakikilala. Kaya alam natin, no, na alam ng mga tao ng panahon na 'yon ang pangalan ng Diyos. Kasi ang nagpakilala sa kanya ang mismong anak ng Diyos sa kanila. Alright. Upang ang pag-ibig na nasa akin ay upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Upang lahat tayo ay maging isa. No? Mahalaga pala mga kapatid na malaman natin ang pangalan ng Diyos. Dahil sa pangalan na yon ay sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, ah, binigay yon sa atin. At wala namang makakalapit sa sa anak, kung hindi loobin ng Ama, no? Ng Diyos Ama. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. So parang no? Parang very interconnected. Alright? In short, we can do nothing kung wala tayo kay Kristo. Wala tayong magagawa. No? Alright. So, I hope medyo okay-okay pa tayo mga kapatid, no? So, let's proceed. Ayan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. Mababasa natin yan sa, alam ko, nandito lang din yun. Hmm. Ayan, sabi sa John 14:1, ayan, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisim, magsisampalataya naman kayo sa akin, no? Ayan. At matatagpuan din natin yan sa Isaiah 8:17 sa Old Testament. Sa 8:17. Yan. At aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob at aking hahanapin. Alright. At dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Mababasa naman natin yan sa Isaiah 8:18. Isa lang pala. Narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin,
ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon na mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Siyon. Basahin natin dito sa medyo mababaw, mga kapatid. Alright. Ako at ang mga ako at ang mga anak na kaloob sa akin ni Yahuwah ay palatandaan at sagisag sa Israel. Mula kay Yahuwah na makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Zion. Ito mga kapatid, yung bundok ng Zion, ano yan? Bundok yan ng Diyos. Alright. Symbolism yan mga kapatid, no? Yung bundok ng Zion na yan. Zion, pwede naman. Alright. Ayan, no? Sinabi rin niya ito nung binasa din natin kanina yun mga kapatid, no? Sa John 17:6. Yan. Yan, no? Papahayag ko kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, no? Sabihin, yung mga pinagkatiwala ng Diyos kay Kristo. Sabi dito sa 14, inexplain niya din pala mga kapatid, no? Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, dito sa sa yung binasa natin kanina, no? Tao kasi yun, sanlibutan ng mga kapatid. Naging tao rin si Yahusha at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Dahil mga kapatid, no, ang huli kasing ah, tatalunin ng ating Panginoong Yahusha ay kamatayan. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, wait lang, basahin lang natin ng saglit. Kung ito nga yan. Ito. 25 to 27. Try natin. Yan. Sabi dito sa 25, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Which is yun, yung mangyayari yun sa ano, sa judgment day na, no? Kasi nung tinapos niya yung yung mga kaaway sa Armageddon, all right? Alam naman natin na makakaroon ng buhay na walang hanggan ng tao kung kakain siya ng bunga ng puno ng buhay. Yung bunga ng puno ng buhay na yun, matatagpuan yun sa loob ng Bagong Jerusalem. All right? Oo, siya yung nagbubunga sa loob ng kada buwan. Iba't ibang bunga na napapagaling ng lahat ng uri ng ng sakit. So, ibig sabihin, hindi tayo makakasakit doon kasi yung palagi natin kinakain. Pag-aaralan natin yan sa Revelation, mga kapatid. Alright. So, kainin mo lahat ng gusto mong kainin doon. Kasi, ano naman yun. Diba? At least wala na doon yung yung isang puno. Oo. Oo. Alright. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, nung kanyang tinalo yun, no, after na judgment, tinubos niya tayo. Alright? Kasi sabi doon sa kasulatan, sa Revelation sa 21, yung mga hindi nakasulat, yung pangalan doon sa libro ng buhay, itatapon doon sa dagat-dagatang apoy na kanilang ikalawang kamatayan. Di ba? So lahat ng mga nakasulat, sila yung nakatanggap ng pribilehiyong makapasok doon sa New Jerusalem. At doon sa New Jerusalem, kasama na natin ng Diyos. At di tayo, doon,
kung hindi na tayo mamamatay doon. Walang hanggang buhay yung makakamtan natin doon, no? Sa pamamagitan din ng, yung nga sinabi natin, fruit of life, dahil nandun kasi. Yun yung hindi nakain nila Adan at Eva. Yung fruit of life. O kaya sila pinalaya sa Eden. Alright. Sister Freline, isa-isang kain lang ng prutas natin doon, wag natin damihan. Kasi buwanan lang yun magbunga eh, buwanan. Isang buwan. Isang buwan isa. Damihan na natin. Hindi, sabi kasi doon, wala nang gutom eh. Wala nang Oo. bighati. Ay wala, hindi na pala tayo kakain doon, hindi tayo magugutom. Baka sa sobrang daming kakainin natin. Ay oo nga, baka nga Diba? gano'n, sagana, kaya hindi ka na magugutom. Hmm. Tsaka iba, Oo. konting kagat lang, busog na. Ay, daig pa natin nag-diet. Tsaka mga Ba't kapatid, sexy no? tayo doon? Ano tayo doon sa New Jerusalem? Makakakain tayo doon. Kasi nga, meron din tayong laman. Yung nga lang, yung laman natin is laman na hindi nasisira. Praise Opo. God. Ito ang Ayun po ba sinasabi yung sa ano. Brother Gab, in a glorified Oo, body? sa Revelation na yun, every muna tayo. Pati ako na-excite eh. Hindi, yun lang naman ang Sister Mary, katawan. lumalawak na yung ano natin. Napunta na kagad tayo sa Revelation. Alala ko lang naman yun. Ano natin to? Ay, naku, malulubat na ako. Ayan. Basahin natin sa ano. Ayan. Basahin natin sa Lucas. Lucas 24:39. Narinig ko yung boses ka. Yan, Lucas 24:39. No. Sabi dito ng ating Panginoon. Ito yung ano ayan pala. Kaya pala. Yan. Ito yung ano na, yung na-resurrect na ang ating Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang glorified body. No? Sabi niya dito sa 39, tignan niyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Kasi yung kamay niya at paa niya, merong mga ano, yung pako. Tanda nang siya ay talagang ano, pinako sa krus ng Kalbaryo, no? Sabi niya dito, ba't multo yung gamit dyan, mga kapatid? Ano ko lang, ibahin natin yung konti yung ano. Tignan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako rin nga, ipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu walang laman at mga buto. Na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So, ibig sabihin, no, si Kristo, nahahawakan. So, may laman at buto. Pero yon is incorruptible. Nakakatagos yun ng langit, mga kapatid. Oo. Kasi nga, ayan, basahin natin to. 1 Corinthians 15, verse 50. Sabi diyan, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay nagmamana ng walang kasiraan. Yung laman at dugo natin as tao, hindi natin hindi makakarating dun sa ano, hindi makakapasok dun sa kaharian ng Diyos, no? Sa bagong Jerusalem. Pero yung laman at buto, no, ng glorified body, makakapasok doon. Yun ang tinatawag na kailangan nating maano,
ah, mag-transform into that. Yung kasi yung pangako ng Diyos, no? Kailangan natin mag-transform. Lahat ng mga patay, mabubuhay. At yung mga nabubuhay ay magta-transform sa incorruptible body. Alright? Let's continue, mga kapatid. Ah, nawala. Hebrews 2. Matatapos na tayo. Matatapos na tayo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan niya. Ayan. So alam na natin yan. So tayo, hindi na tayo natatakot sa kamatayan dahil alam natin na pag tayo ay namatay, niloob yun ng Diyos. Hindi ka mamamatay nang hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. Aksidente, no? Walang coincidence sa Diyos. Kung ang Diyos ang nag-iingat sa atin, ang Diyos din ang may alam kung kailan tayo mamamatay, mga kapatid. Kaya hindi tayo natatakot, mga kapatid, dahil alam natin na may Diyos tayo. At ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Si Yahusha to. No? Yung mga anak ni Abraham. Sino ba yung mga anak ni Abraham? Israel. Mga kapatid, no? Israel. Pero sa ah, sa huling araw, kasama yung mga Gentile na rin. Sila kasi ay papasok din sa covenant ng Diyos sa pamamagitan din ng Israel. Alright? Kaya yung pangako kay Abraham, ganito eh. Siya ay magiging ama ng maraming bansa. Di ba? Hindi lang, kung Israel lang yung magiging anak niya, dapat sinabi doon, siya ay magiging ama ng bansa ng Israel. Pero tinawag siya ng maraming bansa eh. Bakit? Dahil spiritually, yung mga bansang yon ay magiging anak niya sa pamamagitan ni Israel. Alright? So ako, Pilipino ako. Bansa ako, Pilipinas. Pero magiging anak ako ni Abraham sa pamamagitan ng Israel. Nakuha ba ninyo? Alright. Amen. So, by flesh, Filipino. Pero by spirit, Israel. Israel. Alright? Sige po. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. So sino ba ang mga kapatid na tinutukoy dito? Tayo. Di ba? Ano ba ang sabi ni Kristo, mga kapatid? Sino ba ang kanyang mga kapatid? Sabi niya dito, Matthew 12, verse 14. 12:48 to 50. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Si Yahusha to, yung tinatanong. At iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Alright. So tayo, pamilya tayo ng Diyos. Lahat ng gumaganap sa kalooban ng Diyos ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Siya ang ating mga kapatid. Ngayon yung sinabi ni Kristo, 'di ba sabi niya dun sa sa verse na I forgot the verse pero parang ganito yung sinasabi niya no. Sapagkat pinakain niyo ako nang ako'y nagugutom, sapagkat pinainom niyo ako nang ako'y nauuhaw, at pinatuloy niyo ako nang ako ay foreigner no sa inyo. Nagtanong yung mga matutuwid no, sabi nila, kailan namin ginawa yun sa'yo? Ginawa niyo yon sa akin kung ginawa niyo yun sa aking mga kapatid na ito. Brethren. Alright. So yung mga brethren na tinutukoy doon ay yung mga gumaganap sa kalooban ng amang nasa langit. Alright.
Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging upang siyang maging isang punong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang kasalanan ng tao. Ang punong pari, mga kapatid, no, ang mga pari sa mga Levitiko, sa mga Levites, alright, sila yung tinatawag na pari. At ang pinakapunong pari nila, no, ay nasa katauhan ni Aaron. Si Aaron yung kasama ni Moises, kapatid niya. Alright. Kaya pag sinabing pari, sila yung namamahala sa templo. Sila yung gumagawa ng mga ah, mga ordinansa, mga ritual, no, sa templo. Sila yung naghahandog. Alright. Kaya yung Israel sa panahon na yon, pag sila ay naghahandog ng kanilang offering at kanilang mga tithes, no, sa pari nila binibigay yon, sa mga Levita. At yung mga Levita na bahala doon kung paano nila yon pamamahalaan. Kung paano yun inihahandog sa templo at paano yung pinapamahagi din sa mga ulila, mga mahihirap at syempre yung mga foreigner kasama din doon. No? Mapag-uusapan natin yan sa susunod, no, about yan sa tithes and offering. Pero dito, ang sinasabi dito mga kapatid, no, ay si Kristo, si Yahushua ay punong pari din. Hindi sa pagkapunong pari dito sa lupa, sa mga Levita, sapagkat dito sa lupa, karnal ng mga hinahandog. Sabihin ng karnal, pisikal, naghahandog ng hayop, naghahandog ng dugo, no? Naghahandog ng mga pisikal na bagay. Pero si Kristo ay pinakapunong pari natin sa langit. No, siya ay naupo sa kanan ng Diyos, no. Siya ay ginawang pinakapunong pari. Next chapter natin mapag-uusapan 'yan. No, yung pagkapunong pari. No. Next chapter ba? Actually hanggang sa 7 pinag-uusapan pa rin 'to, no. Kung paano siya naging pinakapunong pari, no. Sa ngayon, ang nais ko lang itanim sa isipan niyo mga kapatid, no. Kailangan natin ng pari. Kailangan natin ng mga punong pari. Dahil sa pamamagitan ng pagkapari ng mga Levita, priest, no, ay nagkakaroon ng kapatawaran ng Israel. Ang tao, hindi niya kayang patawaran yung sarili niya. Kailangan niya ng kapatawaran na mula sa Diyos. Alright? At sa panahon ng mga Levita, ginagawa nila yon sa pamamagitan ng paghahandog. Ang tawag doon mga kapatid, sin offering. Kapag nakakasala ang isang Israelita, magdadala siya ng tupa, no, na ihahandog niya para bayaran yung kasalanan niya. Yun ang role ng punong pari. Sila yung gumagawa ng ordinansa na yun para mapatawad yung individual na yun. Alright? At may isang araw na kung saan ang punong pari ipapasok sa kabanal-banalan dako ng templo para maghandog naman ng isang handog, no? Para sa kapapatawad ng kasalanan niya at ng kanyang sabayan at ng buong Israel. Ang tawag doon sa araw na yun ay Day of Atonement. At yun yung ginunita natin itong last September 18, no? 17, 18, no? Thursday, Friday. Yun yung simbolismo nun, ginugunita natin, no? Pero sa katotohanan, kung sa lumang tipan, ang ginagawa nila doon, naghahandog sila ng mga toro para mapatawad yung kasalanan nila, no? Pero dahil napalitan yung pagkapunong pari, hindi na ng mga Levita kasi wala nang templo ngayon. Punta ka sa Israel ngayon, kapatid, no? Walang templo doon. Ang templo na nakatayo doon, templo ng mga Muslim. Kasi nga sinira ng mga Romano nung sinakop nila ang Jerusalem, no?
70 AD. Sinira nila yung templo. At yung natayo na templo doon, hindi templo ng Diyos, kundi templo ni Allah, Molek, no? Templo yun ng mga Muslim. Alam naman natin yun, kasi noon Diyos nila, no? Hindi yun ang Diyos ng Israel, mga kapatid. Ng Yashrael. Sa Hebrew, ang Israel, Yashrael. Israel, mga kapatid. Ang ibig ko lamang sabihin, no? Hindi na magfa-function yung paghahandog ng mga hayop kasi walang templo. Wala rin punong pari ngayon. Kung punta ka sa Israel ngayon, magtanong ka, sino pong punong pari ngayon? Wala. Kasi walang templo eh. Paano sila maghahandog? No? So nagkaroon tayo ng kapatawaran kasi mayroong punong pari na pumalit doon sa pagkapunong pari ng mga Levita. Ayun ang tinutukoy dito, si Yahusha. Upang siya maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at naghahandog na para sa mapatawad ang mga kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, meron tayong punong pari, si Kristo, si Yahusha, sa langit. Siya yung naghahandog, nag-aalay ng handog para sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Tandaan yung mga kapatid, no? Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang handog na kanyang katawan. Isang beses, lahat ng kasalanan mo, simula nung tinanggap mo siya, no? Downward sa mga past na kasalanan mo. Pero sa mga future na kasalanan mo, mga kapatid, no? Hindi 'yun kasama doon sa ginawa ni Kristo. So ang ginagawa niya ngayon is naghahandog siya para may mapatawad yung kasalanan mo sa langit. Alright, may templo din kasi sa langit, mga kapatid, no. Medyo ina-advance ko lang ng konti pero mapag-uusapan din natin 'yan in later on. Sabi ko nga sa inyo matigas na pagkain 'to, no. Merong templo sa langit. May Jerusalem sa langit. Alright? May council sa langit. So lahat ng mga bagay na 'yan ay mga bagay patungkol sa langit. Ang sabi ni Kristo, paano ko pa sa inyo sasabihin yung mga makalangit na bagay, no? Kung sa mga bagay dito parabola nga hindi niyo maintindihan. Kaya sabi niya sa mga alagad, no? Tapos magkukuwento ako sa inyo ng mga makalangit na bagay, 'di ba? Pero later on, yung pagdating sa kanila ng Espiritu ng Diyos, naunawaan nila yun. Kasi yung Espiritu ng Diyos yung nagtuturo sa kanila. Which is taglay mo ngayon. Taglay natin ngayon, no? At siya yung magtuturo naman sa atin. Alright. So, dapat natin maintindihan na kailangan natin sa buhay natin ang punong pari. Dahil kung wala ang punong pari, yung mga kasalanan na nagagawa natin, no? Starting today, hanggang sa mamatay ka, no? Walang magbabayad nun kung walang punong pari. Mabuti na lang meron. Si Kristo. At siya ay nabubuhay magpakailanman. Hindi gaya ng mga punong pari ng mga Levita. May hangganan. No? At may kahinaan. Siyempre, ang punong pari din. Hindi naman perfect yan. Yung mga Levita, no, nagkakasala din sila. Pero yung punong pari na meron tayo ngayon, perfected yun, mga kapatid. Perfect. At habang buhay na nabubuhay. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. No? Yun ay si Yahushua HaMashiach. Alright? Yahushua the Messiah. So kailangan niyang maranasan lahat ng pagpapahirap, no? Para siya ay maging isang mabuting punong pari. Para alam niya, no? Kaya nga kapag nananalangin tayo, dinadaan natin sa kanya eh. Siya kasi yung tagapamagitan natin, intercessor. Sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua. 'Di ba? Pagka nananalangin ka, humingi ka ng tawad, no? 1 John 3:4. Lalapit ka sa kanya, hihingi ka ng tawad. We cannot access God without Christ sapagkat sa pamamagitan niya, makakarating tayo sa Ama. No? So ngayon, kapag humihingi tayo ng tawad, siya na yung bahala sa kasalanan natin. Siya na yung bahalang maghandog. Sabi diyan,
Meron tayong isang pinakapunong paring mahabagin na siya naglilingkod sa Diyos sa langit, no? At nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Siya nang bahala dun sa mga kasalanan natin na nagagawa. Basta i-confess lang natin. At siya nang maghahandog para mapatawad yung kasalanan natin. Siya ngayon nagpapakabanal sa atin eh. Alright? So we have hope. Meron tayong hope na tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan dahil meron tayong ganap na pinakapunong pari. Alright? At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya naman ay tinukso at nagdusa. Sa lahat ng paraan tinukso ang ating Panginoon. Sa wilderness, di ba? Tinukso siya. No? Sa pagkain, tinukso siya. Sa kanyang authority, sa kanyang otoridad sa langit, tinukso siya, di ba? Kung anak ka ng Diyos talaga, tumalon ka nga dyan. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, sasalawin ka ng mga angel, hindi ka hahayaan ng Diyos na mapahamak, di ba? Yung kasi yung authority niya sa langit eh. Nahinubad niya. Yung pagiging anak niya. No? Kaya, ayun, kung tayo tinutokso, kung tayo ay nakakaranas ng mga tukso, madami naman tukso eh. Hindi lang sa laman. No? I mean, hindi lang sexual na tukso. Yun kasi usually. No? May tukso sa lahat ng bagay. No? Na makakapag-lead sa atin sa kasalanan. Si Eva nga, ibang klaseng tukso eh. Pagkain. No? Kaya pag-uusapan din natin yung about sa mga food. No? Next time. Kasi nga, no? Nung si Eva at Adan, sinabi, wag kayong kakain ng ganito. Wag niyong kakainin to. No? He means that. Pero tinukso pa rin sila ni Satanas at sila ay nagkasala. No? So we will talk about that in the future. Pero ito, ang ibig ko lamang sabihin, no? In every way na tayo ay nakakaranas ng mga tukso. Tuksong bumigay, sumuko, o tukso sa laman. No? Meron tayong malalapitan dahil alam natin na naranasan niya yung, di ba? Yung mga naranasan din natin eh. So we have the assurance na naiintindihan niya tayo. Si Kristo yun. Nung siya ay nagkatawang tao niloob ng Diyos. Kaya pala, hindi lang pala yun para, di pala para isinugo lang siya, para iligtas ka, no? Kasi yun yung John 3:16 eh. Sapagkat ganun ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ng kanyang ibigay, kanyang buktong na anak. Alright? So hindi pala doon natatapos yun mga kapatid. Ito pala din ang meaning nun. Upang maintindihan niya kung ano ang nature ng tao, para pag siya ay naging punong pari na, madali siyang malapitan ng mga tao sapagkat alam niya ang kahinaan ng tao. Kaya si Paulo sinabi niya, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Dahil doon siya pinalalakas ni Kristo eh. At alam ni Kristo kung paano siya palalakasin kasi nga, naranasan niya yun. Naunawaan po natin, no? Ang ganda, no? Ang ganda ng na pag-usapan natin. Kaya, ayun po mga kapatid, tayo ay magkaroon ng assurance, maging panatag tayo sa ating mga kalooban, no? Sapagkat si Yahushua na nasa kanan ng Diyos ay kasama natin. Alright? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos, ng Ama nating nasa langit, no? Alright? Kaya yun po mga kapatid, tayo po ay manalangin, no? Malamang meron mga may mga magsasalita, no? Manalangin muna tayo kasi hahaba eh. Mahaba yung yung pag-uusap ng sharing, no? Tayo ay manalangin, aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang Dakila na makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa at siyang ulo ng lahat ng mga bagay. Salamat po Ama dahil kami ay tinuruan mo ng mga kaalaman na ito sa Hebrews 2. Naunawaan namin kung bakit mo sinugo ang iyong anak, kung bakit siya nagdusa, kung bakit siya naghirap, sapagkat niloob mo iyon upang maunawaan niya
ng aming punong pari na si Yahushua kung paano kami mamuhay, kung ano yung nararanasan ng isang tao upang amin siyang malapitan at maunawaan kami. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. Salamat sa habag mo. Salamat at hindi ka nagtatangi ng tao. Salamat dahil tapat ka sa iyong mga pangako at mga salita sa amin. At mulit-muli kami napapasalamat sa mga wisdom na to. Hallelujah. Na hindi namin noon naintindihan, naunawaan, pero ngayon ay isang ganap na sa aming mga isipan. Patuloy mo kaming turuan. Hallelujah. We ask for a teachable heart, isang pusong dalisay na handang magpaturo sa iyo. Correct us. We need your correction sa buhay namin. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Salamat, Ama, sa mga napag-usapan ngayon. Ikaw ang maluwalhati sa buhay ng mga anak mo na nakiisa dito sa gawain na ito. Patuloy mo kami bigyan pa ng mas malalim pa mga karunungan, kamangha-manghang bagay. Isang kamangha-manghang bagay na maunawaan namin ang mga katuruan na ito. Hallelujah. Salamat, Ama. Patuloy mo ingatan ang mga kapatid na ito sapagkat sila'y tinawag mo sa ganitong mga gawain. At turuan mo po kami. Hallelujah. Ingatan mo ang mga kapatid, ang mga kapatid na ito na nakidalo, mga anak mo, sa kanilang mga ginagawa. Hallelujah. Sa kanilang mga pinupuntahan. At sa susunod na mga gawain ay sama-sama ulit kami sa Hebrews 3. Loloobin mo. Hallelujah. Salamat po, Ama. At ikaw po ang maluwalhati sa buhay namin. Itago mo po ang bawat isa sa lilim ng iyong mga pakpak. At gayon na rin, bigyan mo po ng panibagong mga kasiglahan, replenish their strength, and renew their hearts and their spirit. Hallelujah. As you pour out your spirit into your sons and daughters, gayon na rin, Ama, inaangkin namin ang blessings, ang favor na nagmumula sa iyo. Salamat po aming Diyos. Ikaw ang maluwalhati at maitaas sa buhay namin. At sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila. Sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua, na aming punong pari at hari magpakailanman. Amen. Yung po mga kapatid, meron po ba tayong gusto i-share or mga